Okay, so hello everyone. Welcome to the Four Corners. So by the way, I'm Ken again. So ngayon, pag-usapan natin about my blood counts, about the update, and recently kung ano ba mga nangyari during those past week na hindi tayo nakapag-upload. So dapat nga weekly nakakapag-upload tayo but unfortunately, lagi akong pagod. Alam mo yung pakiramdam na ayaw mong gumawa ng anything. You just want to lay down, gusto mo magpahinga, and at the same time, between of those days, sa isang linggo na yon medyo, ano naman, nagkakaroon ng masamang pakiramdam and ang gusto mo lang magpahinga and to recover your strength. But today, gumawa kasi ako ng konting illustrations about my blood counts. Siyempre, to track down na rin about yung mga nangyari sa simula nung bumaba yung blood counts ko and up until now, which is we are recovering based on our doctors and based on the um, recent CBC result. So based on recent CBC results, medyo maganda. Nagre-recover yung mga counts natin, white blood cells, platelet, and somewhat yung hemoglobin medyo hindi pa siya ganun ka-stable. But the good thing is, nagre-recover na yung ibang counts. So, yung nangyari kasi before, di ba napag-usapan natin na based on my BMA result, medyo nagkaroon ng problema sa bone marrow kasi hindi siya makapag-produce talaga ng ano. Kumbaga, nakapag-produce siya ng mga cells. However, hindi siya ganun nag-work properly to produce and to function well as it is. But now, nakikita natin nagkakaroon ng trend which is increasing trend yung blood counts natin. So yun yung pag-uusapan natin ngayon. So nag-prepare ako ng illustrations for us to um, analyze. And yung mga data ko dito is yung mga blood counts ko. So simple illustrations lang to. Just to find out kung ano ba talaga yung nangyayari sa blood counts ko. So, ito, papakita ko dito yung photo nung ating white blood cells. Ito yung parang line graph ng white blood cells natin. So, explain natin yung mga nangyari. So, January 7, 2025, doon nagkaroon ng pagbagsak ng white blood cells ko. And then, sa next CBC, which is January 10, 2025, pababa pa rin yung trend niya. So, naging 0.42 siya. And up to 113, 2025, doon talaga siya bumaba, which is 0.07. So, medyo na-alarma na yung doktor ko noon, na-alarma na kami kasi yung trend ng pagbaba ng CBC, ay ng white blood cells is sobrang bilis. So, what we did is, nagkaroon kami ng, yun nga, bini-MA ako niyan. Tapos, they found out nga na mababa yung production ng bone marrow natin. And then, we resulted na mag-inject ng filgrastim to support the bone marrow. So, nag-inject ako na ng filgrastim by, I think, 113, 2025. Nag-i-inject na ako niya ng filgrastim at least mga ano yan dalawang beses isang araw. Nag-i-inject ako ng filgrastim. And then tuloy-tuloy yun. Tuloy-tuloy yun. 115, 2025, 117, 2025, up to 120, 2025. So, doon tayo nagkaroon ng medyo slight changes from 0.72, pababa siya, and then from 0.11, tumaas siya from 0.55. So, nagkaroon ng slight increase. So, dito parang umi-epekto na yung filgrastim, umi-epekto na yung gamot sa katawan ko. So, pataas na siya. So, kung mapapansin nyo dun sa graph, 120, 122, 2025, 124, 2025, paakyat na yung trend natin. And then, yung mga succeeding weeks, succeeding laboratories,
constant na lang yung galaw ng graph, constant na lang yung galaw ng white blood cells. Up until nung February 10, 2025, naging 3.87 siya. And then, to February 13, 2025, naging 3.77 siya. So, ibig sabihin nito, parang pinaka sinasabi lang nitong graph na to is during those 210 and 2025 and 213 2025, doon na talaga nag-spike up. Doon na yung parang sinasabi na nag-recover na talaga yung white blood cells ko. But I want you to give emphasis to date 120 2025. Okay? So, i-mark nyo yun, yung date na yun. 1/20/25, which is yung nag-start ng umakyat yung white blood cells ko from 0.11. So, let's find out kung ano bang meron dun sa 1/20/2025. So, during this time, nag-inject pa rin ako ng filgrastim. Nagpatuloy, continuous pa rin yung pag-inject ng gamot sa akin to increase yung blood counts, okay? To increase yung white blood cells. So, let's move forward naman sa hemoglobin. So, let's check yung hemoglobin ko. So, in this graph, mapapansin natin na yung hemoglobin natin, if we try to check it in a first glance, pababa yung trend niya. Okay? Pababa yung trend niya from 1/7/2025, which is 106 yung hemoglobin natin. Pababa siya. Okay? From 1/10/2025 through nagkaroon lang tayo ng slight increase by 1/17/2025, pero pababa pa rin yung trend niya by 1/20/2025 up until to 1/27/2025. Okay? So, dun sa mga trend na yon continuously, kung titignan nyo, pababa yung trend ng hemoglobin natin. So, yun yung isa pa sa mga nagiging problema ngayon. Yung hemoglobin, hindi pa siya talaga stable compared to other counts. So, I want you to check then, I want you to take note din pa rin yung 1/20/2025. So, meron tayong 86 na hemoglobin nun. Okay? So, during this time, nag-i-inject pa rin ako ng filgrastim. Meron pa rin akong mga gamot na pampataas ng platelet, yan, L-Thrombo, mga pampataas ng platelet ko, pampataas ng white blood cells. And during this time, 120, hindi pa ako umiinom ng pampataas ng hemoglobin ko, which is, nakalimutan ko yung pangalan ng gamot na yun. Nakalimutan ko yung pangalan. Siguro lagay ko na lang dito sa screen mamaya kung anong pangalan nung ini-inject ko na gamot. So, yun. So, 1/20/2025, 86 yung hemoglobin natin nun. Kung mapapansin nyo, pababa yung trend nun. Okay? So, next, let's check is yung platelet. Next is yung platelet natin. From 1/7/2025, nagsimula tayo from 90 platelet. So, babalikan ko lang. Yung simula ng pagbaba ng white blood cells natin is from 1/7/2025, pababa na yung trend ng white blood cells natin. Ngayon yung platelet din natin, pababa din yung trend. But you will see a slight increase from 1/20/25, pero hindi siya masyadong mataas because kung makikita nyo yung mga numbers dyan below 20, yan yung mga numbers na sinalinan ako ng platelet. Okay? So, kung titignan yung 1/20/2025, is 13 lang yung platelet ko niyan. Okay? Sinalinan ako ng platelet niyan. So, kung mapapansin yung 1/22/2025, nagkaroon ng slight increase ng platelet. But if hindi ako sinalinan ng platelet nun, pababa pa rin yung trend niyan. Okay? So, kung mapapansin nyo, from 1/20/2025, para tayo nagkaroon ng letter U na graph. Okay? So, kung mapapansin nyo yung 1/22/2025, siya lang yung nagkaroon ng parang slight na increase, but it's just because sinalinan ako ng platelet niyan. Pero I want to take note pa rin yung 1/20/2025, which is naging 13 lang yung platelet ko.
Okay? 13 lang. Pag bumagsak yung platelet ko ng 113/2025. And then, lately lang nagkaroon ng increase from 130/2025, 13 siya. Next CBC ko is February 3, 2025, naging 22 siya. Okay? Doon pa lang nagsisimula mag-increase yung trend ng platelet. Okay? So kung ano yung mapapansin nyo, bakit ko binibigyan ng emphasis yung 120/2025? From our white blood cells, dun siya nagkaroon ng slight increase from 120/2025. Ang lagi kong ini-inject nun, by the way, is yung filgrastim. So, kung mapapansin nyo, nag-effect yung filgrastim sa akin. However, nagkaroon siya ng impact sa ibang blood counts. So, from my hemoglobin, platelet, and other blood counts, nagkaroon siya ng impact. So, kung mapapansin nyo, umakyat nga yung white blood cells ko. However, yung mga ibang counts ko naman, hemoglobin, platelet, is bumaba siya. Okay? So, ano yung gusto kong sabihin dito? What I want to say is that yung filgrastim, I'm not sure, but maybe, oo, Hindi totoo yan. is nagkakaroon ng epekto sa katawan ko. So, too much ng pag-inject ng filgrastim is nakaka-apekto sa ibang blood counts. Okay? So, from hemoglobin, platelet, neutrophils, bumababa siya. Okay? So, yun yung gusto kong sabihin dito. Pero, nung nagkaroon ng slight decrease ng dosage from filgrastim, nagkaroon ng slight na pag-akyat. Pumapansin nyo since February, nagkaroon na ng slight increase dun sa mga counts natin. Pwera lang yung sa hemoglobin talaga kasi it's really affected. But yung platelet natin, nagkaroon ng significant na pagtaas after nating bawasan yung pag-take ng filgrastim. So, doon siguro makukonclude ko na meron talagang big impact yung filgrastim sa ibang blood counts. Now, let's try to check ulit yung platelet naman. Kasi umiinom ako ng L-Trombo, which is pampataas siya ng platelet. So, dito sa L-Trombo, continuous akong umiinom nun. Kung mapapansin natin dito, from 130/2025, which is January 30, 2025, nagkaroon na ng increase from February 3, 2025. So, let's check naman yung hemoglobin natin. Tignan natin kung nagkaroon ng pagbabago. So, okay. So, dito, from 130/2025, naging 83 siya. Okay? 83. And then, to February 3, 2025, stable pa siya ng 83. And then, nagkaroon lang ng slight decrease from 2/7/2025. Dito kasi, continuous pa rin akong umiinom ng L-Trombo. So, kung papansinin nyo, 130/2025, tumaas yung platelet ko. Okay, doon nagsimula tumaas yung platelet ko. Pero, continuous man tumataas yung platelet ko because of L-Trombo, bumababa naman yung hemoglobin ko. So, what I'm trying to say here is that, yung pag-take ko ng L-Trombo, which is yung pampataas ng platelet, is nakaka-apekto sa hemoglobin ko. Okay? So, nagsimula umakyat yung platelet ko by 130, pero nagsimula ring bumaba yung platelet ko by 130. So, ganon. So, it's really hard kung ano ba talaga yung gusto mong i-prioritize when it comes to increasing your blood counts. So, medyo mahirap siya talaga. And I really understand yung mga doctors, yung doktor ko kung bakit, alam mo yun, pabago-bago ng dosage ng gamot, minomodify niya yung mga pinapainom sa akin every week because she is trying to determine kung ano ba talaga yung nakaka-apekto sa katawan ko in terms of medication. Since in the first place naman talaga, kaya talaga tayo nagkaroon ng problema sa bone marrow natin is because of valganciclovir. Yung talagang naka-apekto sa blood counts natin, bumaba talaga lahat ng blood counts natin. It's because of
valganciclovir. And up to now, yung mga gamot na binibigay sa akin nagkakaroon ng mga side effects which affects the blood counts. So different blood counts. Yung filgrastim nakaka-affect sa platelet, yung platelet nakaka-affect sa hemoglobin. So something like that. This is just based on my observation dun sa graph na ginawa ko. Hindi So totoo yan. I would like to confirm kung ganun ba talaga, pero ganun kasi yung napapansin ko dito eh. So kapag marami akong tinitake na filgrastim, bumababa yung platelet ko, bumababa yung hemoglobin ko. Ngayon kapag sobrang dami naman ng L-thrombo, nakakaapekto siya sa blood counts ko, sa hemoglobin, but yung platelet ko naman, nagkakaroon ng slight increase. And this happens kapag umepekto na yung gamot. So kung umepekto na yung filgrastim, automatic e-epekto rin yung pagbaba ng hemoglobin, pagbaba ng platelet. Kapag umepekto na yung L-thrombo, which is yung pampataas ng platelet, bababa naman yung hemoglobin. So, it's just my observation based on my blood counts. And hopefully, ma-resolve natin to. But so far, so good. Nag-recover yung ibang counts natin. And ganun pa rin. We still modify yung mga gamot na tinitake ko. Mga gamot. Pero doon sa mga let's say standard na gamot na iniinom ko, yung mga Cotray, ganyan, Fluco, folic acid, etc. So, sobrang dami ko kasing gamot na iniinom. And, I don't know din kung nakaka-affect yun. And, siguro, meron din mga nakaka-affect din siya sa ibang part ng body natin, especially yung creatinine, magnesium, sa liver enzymes. So, the best tips talaga is to continuously uminom ng tubig, maraming tubig, and then continue to eat fruits, Hindi totoo yan. continue to eat well, a balanced diet, I think. Kasi kahit ako, hindi ko rin masyado nagagawa, but I tried my best talaga to eat healthy. Ayan, may mga prutas ako dito, meron tayong ubas, ayan, meron tayong tubig dito, katabi natin yung tubig. So, continuously talaga, for your recovery, you need to really eat well. Okay? You really need to eat as much as you can. Siyempre, wag naman yung sobrang siba, di ba? Yung mga bawal, wag naman. So, yun yung gusto kong sabihin dito. Gusto ko lang i-update din kayo about dun sa recent na napansin ko sa blood counts ko. So, kung kayo, in your part, we have the same situation where your blood counts going down. So maybe you wanted to check your medications. So it's either may tinitake kayong medications that affects your other blood counts. May initake kayong medication to increase your platelet, but it affects other blood markers. So you need to really check and you need to really discuss it with your doctor. Alam naman nila yan. Okay? So, before I end this vlog, I also wanted to share na meron din akong gustong simulan na series. So, medyo nakakatawang series siya na naisip ko lang siya. So, ang title ng series natin is Can Thoughts, which is Cancer Thoughts. So, yun lang yun, yung ibig sabihin nun. So, there's nothing sexual about it. So, can thoughts. So, these are thoughts na madalas kong naiisip because I'm a cancer patient. So, siguro I wanted to share din yung mga thoughts na. I don't know if i-share ko siya sa other platform kasi medyo nahihirapan na ako. Dito pa lang sa YouTube, nahihirapan na ako mag-share. But I'll try my best na magkaroon ng ganong series. Parang nakakatuwa eh. Parang, alam mo yun, very catchy. And then, hindi mo akalain na ganun pala yung laman nung mismong series na yun. It's all about my cancer thoughts during my induction chemotherapy up to until now, which is my recovery stage. I know maraming mga cancer patient dyan na marami silang naiisip, marami silang
Marami silang idea, marami silang gustong gawin, marami silang regrets. And I think this is one of the things na pwede tayo makarelate sa isa't isa. Because, syempre, as a cancer patient, ang dami mong iniisip and then ang dami mong gustong gawin na hindi mo na ngayon magawa, na sana noon pa ginawa mo na, something like that. So I don't wanna spoil it, but I wanted to make a series about it. And yun, tuloy pa rin yung series natin, yung interview series natin. Meron na akong 2 na interview, so yung isa, meron na rin isa na gustong magpa-interview, pero hindi pa kasi kami nakikita, hindi pa nagtutugma yung schedule namin. And tuloy-tuloy lang tayo sa pag-inspire, pagbigay ng awareness, and pag-inform sa mga other cancer patients natin. And I wanted to, I wanted to share to you guys, no, yung group natin, which is yung community group natin, which sa Facebook, sa Facebook, which is, lang naman siya, group chat lang naman siya, but lumalaki siya, mas maraming, hindi ko alam kung matutuwa ako kasi maraming sumasali. Kasi, syempre, yung mga sumasali na yun, ibig sabihin, maraming nagkakasakit. But, natutuwa ako to the fact na maraming gustong tumulong and maraming mga sumasali na sometimes gusto lang nila mag-share ng experience nila. Baka may matulungan sila. So, that is the real purpose din naman why I made the group chat, the support group, is for everyone to interact and then share their thoughts, share their experience, share sa ibang tao kung ano yung mga pwede nilang maitulong. Kasi baka sa ibang tao, hindi pa nila alam yon, to share information, to share awareness, something like that. And to be a brothers and sisters at the same time, na magtulungan sila, ganun. So, yun naman talaga yung purpose na yun. Wag na hindi nila maramdaman na nag-iisa sila during this darkest hour or darkest time situation of their life. And yeah, I think that's it for me. So, hintayin nyo yung bago nating series. Okay, again, bago nating series, yung Thoughts. So, Cancer Thoughts. So, abangan nyo rin. Baka labas ko na rin yung interview from the other patients. So, stay tuned, guys. And if you like this video, yun, go and share, subscribe for everyone para mas maraming nakaalam, mas maraming nakabigay ng awareness. That's it for me. Thank you, everyone, and see you on the next. Bye.